Isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo ay yung paghahakot ng basura. Pero merong mga uri ng basura na talaga namang hazardous kung kanilang tawagin at delikado dun sa mismong mga naghahakot. At sasamahan natin yung mga naghahakot ng hazardous waste. Pero kailangan talagang fully protected tayo kasi ibang klase yung hospital waste. Sa araw na ito, sasamahan ko sina Christopher na mangolekta ng mga medical waste. Pero bago ang lahat, kailangan muna naming magsuot ng Personal Protective Equipment o PPE. Okay, let's do it. Bumaba kami sa basement ng ospital para simulan ang aming misyon. Nagsisimula yung trabaho ng mga nag-haul ng hazardous waste dito. Kumukuha sila ngayon ng mga drum. Dito natin ilalagay yung mga hazardous materials. Ngayong araw na to, ang waste na aming iipunin ay yung tinatawag na M501. Ito yung mga pathological waste. In other words, ito yung mga human parts, mga katawan ng tao, dugo, lahat ng mga liquid. So, may possibility na may bacteria or makontaminate tayo. Kaya nakikita ninyo talagang kumpleto tayo ng safety gear. Okay. Yung kanilang hazardous waste ay talagang sinisegregate nila tsaka nilalagay nila sa isang specific storage area. Kasulat dito, hazardous waste storage area. Hindi basta-basta pwede itong pasukin ng kahit sinong tao kasi may possibility na makontaminate sila. Hazardous waste nga so very dangerous. Kaya kailangan talaga naka-proper safety gear ka. Tara po, kuya! So maglalagay tayo ngayon ng protection sa mata kasi hindi rin natin alam kung ano yung pwedeng pumasok dun sa ating mata. So makikita ninyo, ito yung itsura ng hazardous materials na nakuha dito sa ospital na ito. Kung makikita ninyo sa mga ospital, basta naka-yellow na plastic, ibig sabihin nun hazardous waste yun. May iba't ibang uri ng hazardous waste. Meron yung pathological waste na yung mga katawan ng mga tao, liquid, placenta, kung ano-ano. Tapos meron din tayo yung pharmaceutical waste, kung tawagin, ito yung mga expired na gamot, mga syringe, vial, etc. Tapos meron din yung isa pang uri ng waste na yung mga busted fluorescent lamps, ganon. Iisipin niyo ilaw lang naman, anong problema doon? Meron kasi yung mercury content. So, delikado yun para sa atin. Anong klaseng sakit yung nandito kaya hindi didiin kasi po ako may maligaw na so basta ipapatong lang, huwag ididiin kasi baka mamaya mayroong mga injection, mga syringe, ano pa tayo. So ganyan okay na po ito? Pupunuin lang. Okay. Babalot po niya ang tao. Ibabalot na po. Opo, hindi lumabas niya lang. Binabalot niya ngayon para siguradong wala talagang magli-leak kapag tinatransport nila. Katulad nito, medyo butas na yung plastic, kaya delikado. Bawat isa sa mga taga-kolekta dito ng hazardous materials ay dumaan sa matinding training para safe sila talaga. Nag-training po kayo, kuya? Ano po?
drum ang nahakot namin ngayon. Pero ito ay mga M501 lamang, yung pathological waste o yung mga basura lang, mga dugo, placenta, laman ng tao, at saka kung ano-ano. Yun lang ang human waste and human body parts, kumbaga.